So are you ready to be blessed, brothers and sisters? Yes. Alam ko ready na kayo. Presence of the Lord, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord God, we gather in solemn remembrance on this worship day of the Passion of Christ. It is a day that calls us to pause, reflect, and enter deeply into the mystery of the sacrificial love, the love that led our Lord Jesus Christ to the cross. As we begin this time of worship, let us quiet our hearts and open our spirits. We come not only to recall a historical event, but to encounter a new and the depth of God's mercy and grace in the suffering of Christ. We see the weight of sin, but even more, we see the boundless love that redeems it. This is a sacred moment, a moment to reflect on the cause of our salvation, a moment to lay down our burdens at the foot of the cross, a moment to remember that through His wounds we are healed, and through His sacrifice we are given life. May this service draw us closer to Christ, deepen our gratitude, and renew our faith. Let us worship with reverence, humility, and hearts full of thanksgiving. Let's start our worship. What they do. Uh, these words remind us na kahit na nagkakamali tayo sa kapwa natin, sa magulang natin, sa mga kaibigan natin, binibigyan pa rin tayo ng pagkakataon ng Panginoon Diyos na patawarin sa ating mga kasalanan. Lahat naman napanood yung video. Pinapakita lang doon na mahal kita anak, kahit na nagkamali ka. Basta tanggapin mo lang ako sa iyo, tanggapin mo lang ako ng buong puso. At bumalik ka lang sa akin. Dahil ang Panginoon, mga kapatid, nadapa ka, nakagawa ka ng mali, humingi ka ng tawad sa mga kaibigan mo, sa lahat. May intindihan ka ng Panginoon. Dahil ang ating Panginoon ay hindi nagkukulang. Amen, brothers and sisters. To the good thief, truly I say to you, today you will be with me in paradise. Sa mga pagkakataon na tayo ay nagkakasala sa isip, sa salita at gawa, nararamdaman mo ba na parang kay bigat sa mga kahinaan na ito, parang nakakulong at di ka makawala? Pero ito si Jesus, nilalapitan tayo para mapagaan ang bigat ng ating pagkakasala. Sa mga panahon na pakiramdam natin, tayo ay nakatali sa ating mga pagkakamali. Minsan, nabubulagan tayo ng galit at makamundong hangarin. Ang biyaya ng Diyos ang nagsisilbing liwanag na nag-aalis ng puwing sa ating mga mata para makita natin ang tunay na halaga ng ating buhay at mapagandang biyaya na ipinagkakaloob niya sa atin. Sana madama ng bawat isa ang nais ipahiwatig ni Kristo. Alam ni Jesus na lahat tayo napapagod, nalilito o bigo. Pero tandaan mo na ang biyayang nagligtas sa iyo noon ay ang siyang ring biyayang mag-aakay sa iyo pauwi sa Kanya. The third of the seven last word, Jesus spoke with love and care. Woman, behold your son, behold your mother. Even in your final moments on the cross, we see your deep love and personal love for us. Mga kapatid, ilagay natin ang ating mga kamay sa ating dibdib at damhin ang presensya, pagmamahal at kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Lord, sa mga pinagdadaanan namin sa araw-araw, palagi kang nandyan, guiding, protecting, and never letting us go. Your love is real, intentional, at walang hanggan.
which is revealed in every blessing and every answered prayer. Help us to live in your goodness and let it overflow sa paraan ng pagmamahal, paglilingkod, at pag-aalaga namin sa iba. May our hearts always declare that your love never fails and your goodness will always remain with us all our days. Mga kapatid, umawit tayo ng may pusong mapagpasalamat at damhin na at maramdaman natin na kahit sa gitna ng mabilis magbago at puno ng walang katiyakang mundo, may isa tayong katotohanang pinanghahawakan. At yun ay ang kabutihan mo, Panginoon, na patuloy kaming hinahabol magpakailanman. Ang pang-apat na salita ni Kristo para sa amin. My God, why you have forsaken me? Mga kapatid, marahil karamihan sa atin may pagkakataon na iniwan tayo ng lahat. Mga kaibigan at mahal natin sa buhay, but there is one presence that will always say, nandito ako anak, sa anumang oras. And that is our Lord, the one who will always be there with us. Kasama natin siya sa iba't ibang oras, sa iba't ibang panahon ng ating buhay. Maaring may mga dinadasal tayo sa Kanya na hanggang ngayon sa tingin mo ay wala pang kasagutan. At nanatili tayong naghihintay. At sa mga sandali ng ating paghihintay, marahil may pagkainit, maaari ditong masusukat ang ating pananampalataya at higit na maintindihan ang plano niya sa ating buhay. Panginoon, habang inaawit namin ang kantang ito, hayaan ang aming labi maging tapat sa sinasabi ng aming puso. Thank you for your patience with us as we learn to wait on you to move in our life. We trust you, your timing is perfect. Hindi ka nahuli sa iyong oras, kami ay nagtitiwala. Amen. Let's sing this. The fifth, seven last word of Jesus. I thirst. Nauuhaw ako. Sa ating buhay, madalas nauuhaw tayo. Nauuhaw sa atensyon at pag-unawa. Ngunit sa cross, ipinakita nito ang tunay na paghihirap ni Jesus. Sa mga hagupit at pagkapapos sa ilalim sa mainit na araw. Pagpapatunay na siya ay naging tunay na tao na nakakaramdam ng hapdi at pagod. Nauuhaw siya sa ating pagmamahal, sa pagkikipagrelasyon niya sa atin. Si Jesus ay nagdusa ng lubos upang magbigay ng tubig ng buhay sa ating mga nananalig. Katulad ng mga pagkilala sa pagsubok sa ating buhay, mahirap man at masakit. Ngunit ang pagtanggap at pagharap dito, nagpapakita ng pagtitiwala sa presensya at pagmamahal ng Diyos. Be still and know that I am God. Sa ating buhay, madalas nating maramdaman na ang salitang tapos na ay nangangahulugang dulo, ay pagkatalo o kawalan na ng pag-asa. Katulad natin, nakakaranas tayo ng mga di inakalang kabiguan natin. Minsan, napasuko na tayo. Feeling mo wala nang labas sa sitwasyon mo.
sa sitwasyon mo na ito. Wala kang makapitan, gulong-gulo ka na, pero may isang tinig na tatawag sa atin. Si Jesus na nag-aalay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Ang kanyang pagdurusa ay hindi pagkatalo, kundi isang pagtatagumpay laban sa ating mga kasalanan. Habang inaawit natin ang awiting ito, isipin natin ang krus bilang simbolo ng pag-asa at pag-ibig. When you made a way, everything will be in its rightful place. We believe. The seven last words of Jesus on the cross. Father, into your hands I commit my spirit. Minsan, mahirap aminin na pagod at usap na tayo. But we try to act strong. We smile. Sabihin natin sa sarili natin na okay lang ako. But deep inside, dami na palang bitak. Yun bang pakiramdam mo wala nang solusyon ng problema? Minsan sabi mo, Lord, pagod na ako. When you are at your lowest, that's when God's presence feels closest. The blessings in our brokenness, hindi ka niya iiwan sa pain mo. Hindi ka niya huhusgahan sa weaknesses mo. Instead, He embraces you and says, Anak, I am here. Maybe sa ngayon, you are carrying something na mabigat sa puso ninyo. Disappointments, anxiety, or even self-doubt. And maybe you feel like no one understands. But here is God who sees us. God knows you. And God is healing you. Healing doesn't always happen. It's a process. Trust God. Little by little, He's restoring your heart. So today, don't hide your brokenness. Offer it. Surrender it. Let God be your healer. Because in His hands, even the most broken pieces can become something beautiful again. Amen. We are saved with the cross. Sino ba yung nagpapako sa krus for us? He's our Savior. Yun yung pagmamahal na si Jesus lang ang bibigay para sa atin. Amen. May kaibigan ka bang gano'n? In John 15, verse 1, 15 verse 3, greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friend. My dear friends, every Holy Week, every Lenten season, laging pinapakita natin sa atin ng Panginoon ang krus. Minsan, hindi natin naiintindihan ang krus. Ngayong araw na to, masok tayo sa isang
worship day para maalala yung kanyang pagmamahal. Because God demonstrates His own love for us in this. Kahit na lahat tayo ay sadlak, makasalanan, and really Christ died for us. Ngayong Lenten season na ito, tinuturo ng Diyos sa atin na pinadala niya ang kanyang anak para mamatay, magmahal para sa atin. Iniimbitahan tayo ni Jesus sa krus to die our old self. Mamatay tayo sa ating sarili para makapasok si Jesus sa atin. Si Jesus na walang sawang humahabol sa atin kahit na pinapakita niyang mahal na mahal ka niya, anong ginagawa natin? We're still walking to the left, to the right, palayo sa Kanya. And always, Jesus asks us, isa lang, bumalik ka lang sa akin. And I will accept you. By these brothers and sisters, Jesus is asking you to follow Him. Die for yourself, die for ourselves, and be with Him in our new life. May mga panalangin tayo na maaring nagsasawa na tayo. But Jesus asking you, and all of us, I am your Savior and your God. Just believe in that. Surrender and give your all to Him, and He will be your everything. Hayaan na natin, basta siya, si Jesus ang ating tagapagligtas. Siya ang kabuuan. And by that, brothers and sisters, you will be His vessel of His love. Kapag ang buhay na Jesus ay namuhay sa inyo, magiging blessing kayo sa ibang tao. And this is the invitation of the cross today for all of us. Inviting us to die for ourselves, accept Jesus, and arise with Jesus. Kahit hindi na natin antayin 3 araw. Because Jesus is our everything. And Jesus is enough. Nothing less. Wala kang tatakbuhan. Sa mga narinig natin kanina, si Jesus lang ang ating kaibigan at ang makulit at ang mamahal sa atin. Let's worship our God. Our hearts beat